Hello po, magandang umaga. Sa kasalukuyan po ay nandito tayo sa opisina ng Butini nga Konsyala Felix Plana na kung saan ay magbibigay po tayo ng ilang katanungan para po sa mga usaping resolution at ordinansa bilang kunsya naman po ng lungsod ng Parañaque na nanggagaling po sa Distrito 2. Magandang umaga po, Konsyala. Good morning, Kuya Gaspar. Hello po, kapamilya, sa lahat na nanonood. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Yes. Kung inyo pong mararapatin, Konsyala, kami naman po ay napunta dito sa inyo para magkaroon po ng ilang katanungan, kung okay lang po sa inyo, tungkol po sa inyong mga nagawang ordinansa o resolution na talagang naging click o naging tugma po sa ating lungsod. Okay. Actually, Kuya Gaspar, sa almost 3 years po ng aking panunungkulan, humility aside, no, but isa po ko sa mga pinakamaraming resolusyon at ordinansang naipasa sa konseho, may git 100 po. So, hindi naman natin kailangan talakayin lahat yon isa-isa. Pero yung mga highlights lang, siguro po yung mga, isa sa mga pinasa ko po, ang kauna-unahang pinasa ko, yung kauna-unahan na problema na natanggap ng aking opisina ay yung problema sa tubig, sa ilang parte ng lugar sa Distrito 2. Na nagkakaroon ng water interruption na ipinaglaban natin through a resolution and umabot po yan sa Congress na nagkaroon tayo ng hearing doon na naipatawag ng ating Congress, yung Maynilad, para magkaroon ng linaw yung mga problema na nabigyan naman ng solusyon ngayon through our resolution, urging the Congress na to have a discussion para masolusyonan natin yung problema ng ating mga kababayan sa tubig. So, ang pangalawa po, ang unang-una naman na ordinansa ng aking naipasa, yung tinatawag nating sa sanitation code, kung saan ito po ay pinaglaban natin yung karapatan ng mga manggagawa. Kasi po, nangyari po, bilang inyong chairman ng Committee on Health, sakop po yung ating sanitation permit. Yung ang kanilang hinaing ay yung mga manggagawa, twice a year sila nagbabayad, twice a year nang pumupunta at kumukuha ng health permit, nagbabayad sa urine, x-ray, laboratory, doble gastos na hindi naman kailangan. Bilang isang anak ng isang doktor na si Dr. Rosemary, kinonsulta din natin to sa Department of Health, tsaka sa kanya. Hindi naman kailangan. Kasi once a year nga lang, pwede na. Kasi how sure are you, within the 6 months, ay hindi magkakasakit yung katabi mo o yung mismong empleyado. Unless gawin mong everyday. This is the credit, for credit. For lahat ng manggagawa po kasi natin na nagtatrabaho sa bawat kumpanya is kumukuha ng health permit, ng sanitation permit. And lahat ng manggagawa po dito sa Parañaque, kasama po yan sa kanilang requirements. And so, para makatulong tayo sa manggagawa, pinag-aralan, masusing pag-aaral, hindi naman kailangan na twice a year. So, marami pong manggagawang nagpasalamat yan. And sa water inspection po, dati po every month ang water inspection na hindi naman kailangan 2,000 plus ng 2,000 plus na binabayaran ng bawat negosyante o ng establishment. So, binago natin yan, ginawa natin twice a year. Kasi kung every month, isa lang naman ang pinanggagalingan ng tubig. At wala naman po, dito po wala na pong umiinom ng tapot. Lahat po is filtered na. So, bakit pa natin kailangan gawin at pahirapan pa? Lalo na yung maliliit na may maliliit na negosyo. Yes. Isa rin po, pinaka-highlight din po ay yung ating tinatawag na Butika ng Parañaque. Na, more than 2 years in the works kasi yung masusing pag-aaral about sa pagkakaroon ng butika, kung saan kukunin yung budget. Nagkaroon po tayo ng pagpupulong sa mga lalo na sa seniors, ang talagang hinihingi nila ay magkaroon ng tulungan. Tulungan sila sa pagdating sa mga maintenance na gamot. So, ang ginawa po natin,
nag-launch tayo, yung unang butika natin ay matatagpuan dito sa City Hall. And inayos natin, magpapa-i-register lang sila, magpapa-i-consulta sa ating mga health center. Bibigyan sila ng card, yung tinatawag nating Universal Healthcare Card, na kung saan lahat ng information nila nandoon na, pati yung medical records, at may sarili silang QR code kung saan ang may access lang nun ay yung doktor. Ba't natin ginawa na centralized and systematic yung ating listahan? Kailangan natin malaman, sino ba talagang nangangailangan ng gamot? Sino yung mga pangalan? Kasi bawat yan, kailangan din ng prescription. So, hindi lang tayo basta sinabi niya, kailangan namin ng metformin. Pagbibigay ka kaagad. Hindi po. Kailangan yan, may prescription, may ng isang doktor. So, ang naging problem noon, kaya lagi nauubusan sa barangay, wala pong kinalaman ng barangay doon, wala tayong konkretong datos or data. Ang nangyayari, kukuha sila ng titignan pa yung index card para pag nag-budget, ang hindi po alam ng karamihan sa atin, once a year lang tayo nagba-budget. Pag pinasok mo na sa AIP, pinirmahan ng sanggunian, hindi mo na mababago yun. So kapag naubusan ng gamot at nagkamali ng bilang ng order ng gamot, antayin mo na naman yung next year. So ito, meron ng konkretong data. Meron ng centralized na, computerized na, nandun na yung mga listahan. So kapag nag-avail sila nito, hindi nila agad basta-basta kasi iba-budgetan pa sila. So kapag 2024 sila nagpa-register, 2025, latter part, doon na nila mararamdaman o masisimulan yung start ng ating dispensing. Magkakaroon tayo ng dispensing area ng butika sa isang barangay, parang pharmacy sa ibang bansa, naka-allocate na yung mga pangalan para sa kanila. So, ibig sabihin po, kung ang pangalan niyo po kasama na sa 2024, automatiko po na sa loob ng isang taon, kung kayo po ay hihingi ng gamot para sa maintenance, automatiko po sa 2025. Po. Yes po. Yeah. Pero hindi po titignan natin kasi depende yan sa pasok ng pera. So, depende sa budget. Pero definitely, hindi man yung buong isang buwan, mabigyan sila ng gamot allocation every month. Okay, 15 days. Okay. So, kapag every year, tumaas na po yung ating budget at nagkaroon tayo ng dagdag pondo, darating po yung panahon na buong isang buwan, ma-allocate na natin sa kanila. So, ibig sabihin po, napakaganda na dahil yung rate o yung data ng isang tao na nangangailangan, nandoon na po mismo na kung saan anytime, pwede pong maayos ng kanilang may nakalaan na yun dun sa pangalan na nagpa-register. Tama po. Napakaganda. Yes po. Yun ang pangarap natin, ma-improve. I always believe that there is no perfect system. Tama po. Every administration, every management, there's always room for improvement. Walang may maganda, walang pangit. Improve na lang natin. Every year. Sa kasalukuyan po kayo ay committee ng? Chairman po ako ng Committee on Health and Sanitation. Opo. So, sa inyo po alam natin, nakuha niyo po yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Kung okay lang po sa inyo, sa inyong pag-iikot, ano po yung mga karanasan o natutunan nyo sa pakikihuli, pakisama, para sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayan dito po sa maging sa District 1 o District 2, nandun po kayo? Actually, marami po akong natutunan It became me a better person. Na-improve lahat. Emotionally, mentally, yung well-being ng isang consulting esplana. Kasi, ako po ay galing sa, syempre, parang through the years, naggaling artista, naging, naging stewardess din sa Philippine Airlines, and ang natutunan ko is just, ang tao, nakakalimot to appreciate little things. Yun po yung mga tinuturo ko rin sa anak ko ngayon Nung ako'y nag-iikot, kung ano yung nasa hapagkainan, yun ang kainin nyo. Maswerte tayo at meron. Samantalang yung naiikutan ko, noodles lang, masaya na sila. And what I also realized sa
Syempre, part din po ng ating tungkulin sa pakikiramay din po sa mga namatayan. Na life is short. Marami pong bagay na kung hanggat kaya mo, just do your best in everything you do. Then, para no regrets. Kasi ang dami po sa atin, meron po akong example. O bakit hindi ko po nasabing mahal ko yung asawa ko, hindi ko alam na mamamatay na siya ngayon. So, may mga ganun po, no? Yung simple joys and simple things that we have to appreciate. And through sa pagbaba, mas naintindihan mo yung sitwasyon nila. Kung mas naintindihan mo yung sitwasyon nila, pag bumababa ka, dun ka makakaisip ng solusyon sa mga hinaing nila through a resolution and order. Yung lingkod bayan, pumupunta mismo doon sa komunidad. Yes po, kasi nakikita mo doon ay problema pala nila, ganito. Ay, problema pala nila, ganito. Kami po bilang inyong konsehal ay kami ang magiging boses ng tao. Through a batas and bridge nyo rin kami sa dami po ng ginagawa ng ating buting mayor, kami rin na magiging bridge nyo kay mayor. Mayor, ito po yung mga problema. Nandun po ako, kung bumaba ako, yun talaga actual na problema ng lugar namin. Bilang po, sabihin po natin bilang konselor, at ang paggawa po ng resolution natin ito pong ordinansa ay hindi po madali. Kasi sabihin po natin, from national level, republic at down to city level, medyo mabigat po ang labanan sa deliberation. Kung okay lang po sa inyo, marami po kayong ordinansa, resolution na naipasa sa konseyo. Ibatid po natin maraming makukulit sa akin, sa inyong mga kasama para himay-himayin ang bawat ordinansa, bawat resolution. So, paano niyo po ginagawa yung pagdating doon sa, alam niyo naman, sa buluwagan naman? Siguro po, ang edge ko din po is, first of all, what I've learned is, you have to know your own ordinance by heart. And ang akin po kasi, sa hindi po karamihan po sa hindi nakakaalam, ang gumagawa ng resolution po at ordinansa ay ako mismo. Ako po mismo nagdadraft, ako nagre-research, ako ang nagbabasa, nag-aaral ng mga batas, para pag nag-deliberate, may di-defend mo siya kasi ikaw mismo ang nakakaalam ng bawat clause na inilagay ko po sa aking ordinansa. So, siguro po yun po yung sekreto, no, na hindi ko naman po pagkakait yun. You have to know everything by heart. And normal po na magkaroon ng deliberation. Kasi po, I always believe na kahit na anong samahan, organisasyon, like po sinasabi to, kahit sa mag-asawa, sa magulang, sa pamilya, sa magkaibigan, lalo na po sa plenary, sa city council, hindi po tayo pare-pareho ng pananaw. May nakikita kayo, Kuya Gaspar, as sa side po ng media, nakikita kayo na hindi ko nakikita. At may nakikita ako na hindi nyo nakikita. So, through a deliberation, doon natin mawuwi, narinig ko yung side mo, narinig mo yung side ko, ano ang mabuti, mas makakabuti para sa taong bayan. Majority wins. So, everything is a trial and error. Sabi ko nga po, you're different, lalo na kami sa konseho. Nako, iba-iba kami ng pananaw. Why? We have to understand, we are from different cultures. Iba ka tayo pinalaki. Iba-ibang experiences. Kaya, yung pinanggagalingan niya, based dun sa kung ano yung kinalakihan niya. Yung pinanggagalingan ko, based sa experience ko, kung ano kinalakihan ko. So, sa na hindi nakikita ng lahat, hindi ko nakikita ng lahat na, ay, pwede palang mangyari yun. Hindi ko naisip kasi hindi ko na-experience. Pero dahil na-experience na napakinggan ko, baka naman mas mabuti kung ganito yung gawin natin. So, hindi po masamang pakinggan yung kasama niyo. Of course, kahit sa mag-asawa. Di ba po? Sa ngayon po, siyempre, nagkakaroon po ng exchanging po ideas, opinion, lalong-lalo ito yung argument, ang pinag-aralan natin, iba't iba naman pinanggalingan. Paminsan-minsan, natitwist na tayo, di ba? So, wala po ba kayong
palagi na insan na sabihin natin kasama sa konsino. Paminsan-minsan, palagi na lang po kayong pinapansin. Palagi kayong kinokontra. Ako aaminin ko po, no, nung bago akong pagkaupo, it's a normal feeling na gano'n. Pero nasa sa atin, habang nakikilala ko yung mga kasamahan ko, dapat iisipin natin na gusto lang nilang i-improve o pagandahin yung ordinansa. Hindi dahil gusto kanilang or pinagtutulungan kanila or dahil madalas kanilang tanungin. Kung yun po ang iisipin natin, magkakagulo ang council. It's normal, kahit sa mag-asawa, sa nanay, sa pamilya, ang magkaroon, hindi kayo pare-pareho. Iba yung gusto mo, iba yung gusto ko. But at the end of the day, magkakasama. Pwede sabihin, pag nagkaroon kayo ng deliberation, kanya-kanyang argumento, pero pagkatapos ng wala na po yun. Magkakasama na ulit. Yun po ang nagustuhan ko sa council. Everybody is very professional, very civil. Kapag sa session, trabaho. Walang personalan. Paglabas mo ng session, we're all friends and magkakaibigan tayo, magkakapamilya. So, napakaganda po pala. Yung samahan ang very important po. The Parañaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Parañaque, and the vision is to unify media practitioners with the city of Parañaque for a better standards of journalism and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Parañaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warming to stand as single against the many devil, fighting for their own interests. Less than is better than more, for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty. The Parañaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Parañaque, bringing to the world through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Manipila ng Mass on the Go, hosted by Gaspar Lama. Latin Community, hosted by Bishop Jerry de los Reyes. Radio at Radio, hosted by Mr. Ridin Oro.
Service, hosted by Professor John Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Jojo Santiago. Ariglo, Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Ariglo. Directa, hosted by Freddy Lopez. Police of Nayang, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemron Palomino. Hosted by Gerald Lata. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Builder. Paranaque News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Paranaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Paulo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po ito event at ano po mga benefits na makukuha ng mga kababaihan para po dito? Event na po para po sa ating mga kababaihan ng San Isidro. Saturday News, hosted by Jubel Sumalino Pinjares and More Abing. OMG, Usapan Seguridad at Serbisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Selva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. Anos Formation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio. Net Radio Worldwide never stop to create, innovate, to learn, and establish a different way of communications through media seminars, conferences, and other accreditation to all stakeholders, local and national audiences, and now, the Philippine Digital Media Society Incorporated or PDMSI was born and created. Prime innovation of Paranaque Net Radio Worldwide for the Data Society to compete to every corner around the globe with a mission and vision.
Furthermore, Parañaque Net Radio Worldwide continues to follow what is the mission and vision to the city with the proper coordinations to different departments to know and to expose the exceptional leadership headed by Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Juan Villafuerte, the city councils, and other stakeholders. And now, this is the Parañaque Net Radio Worldwide. Ito po ang ating pong Parañaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ikalimang anibersaryo na pagkakatatag dito sa Luzon ng Parañaque. Ito pong media outlet na ito ay malaking tulong po sa atin, lalo sa Luzon ng Parañaque, para ma-disseminate po natin ang lahat ng mga information, ma-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Parañaque. Happy 5th anniversary! Isa ngayon po ang ating City Vice Mayor ay isang babae. Sa katauhan po ni Vice Mayor Juan Villafuerte. Kung okay lang po sa inyo, ano po ang masasabi mo sa buting Vice Mayor Juan Villafuerte? Well, as a boss, si Vice po ay boss namin, no? Bilang isang konsehal, boss namin siya. As a boss, I can say that she's very professional pagdating sa plenary. Yung knowledge and wisdom niya through the years, kasi for how many years? Since 2004 po yata, tumakbo na rin siyang kagawad yata. SK Kagawad or SK ano. I mean, through the years that she was a public servant, marami po siya talagang na-contribute by mapa-laws, mapa-experience, tradition, practices that was being passed on us. Sa amin, lalo na kami na as a city councilor, as a neophyte na city councilor, talagang marami kaming natututunan sa kanya. So, yung mga adhikain niya bilang isang, not just a public servant, but bilang isang ina, na malaking tulong din sa council. Minsan ko na pong nakausap ang ating buting Vice Mayor, gusto niyo pong i-highlight yung sa usapinan palupa dito sa lungsod ng Parañaque. Yes. Kasi, isa sa mga una kong resolution ay yung mga palupa po dito sa District 2. And yung palupa na yon, una po yon sa San Valley, Barangay San Valley. And isa po sa mga, lalo na sa cul-de-sac, ako po yung mga naging main proponent ng pagpasa ng authorizing the mayor to negotiate for the purchase of the land ng ating mga decades na po na pinaglalaban ng mga taga cul-de-sac, Cherry East. Malaking kasing dagok talaga talagang challenge yung ang may property owner ay si Governor Leviste. So, lumapit sila din lumapit sila yung mga taga-Cherry East po sa akin. Tapos, sinabi ko po sa mga cul-de-sac, lapitan nyo rin po si Vice Joanne. Kasi, nung konsel si Vice, kilala po niya si Governor Leviste. And through Vice Joanne, she will be the key to baka magkaroon ng magandang usapin, mapakinggan tayo through Vice Mayor Joanne Villafuerte. Which is yun po ang ginawa, pinagtrabahuhan ng ating Vice Mayor Joanne Villafuerte. Yung lalo na sa cul-de-sac. Kasi i-demolish na po siguro. Pero may ano na yan may mga order. Pero through the efforts din po ng ating Vice Mayor, kasi pinuntahan pa niya yan
ilang beses. Kung saan si Vice Joanne, ay si Governor, pupuntahan niya yon. Opo, at she will make an effort to reach out to those sa mga taga yung kay Governor Luis Desai. And to also, syempre, to the effort also ng ating sanggunian, ng buong support ng council and ng ating mahal na Mayor, Eric Olivares. Kasama dyan si Congressman as our main consultant also, si Congressman Edwin Olivares. Talaga namang napigilan yung through the collective effort of everybody. So, si Vice yung nangunguna po doon sa ating sa Palupan sa Quezon. At tama po. Sa inyo naman po, alam natin ang usapin politika ay mabigat, diba? Yes. So, alam natin na marami ang umaayaw dahil nga saan nga po nila, diba? Okay lang po sa inyo, sa pagpasok ng bilang serbisyo publiko, anong mabigat ninyong naging karanasan o pagsubok kung mayroon na? Actually, ang pinakamabigat lang is yung mahirap po kasing makisama. Tama. Yun po ang pinaka-challenging. Kasi iba-iba po ang tao. Sa line of work natin, lalo na rin po kayo sa media, kahit nung ako'y naging artista at naging stewardess din sa Philippine Airlines, iba-iba po ang personalidad ng tao. So, mag-a-adjust ka rin sa palalawakin yung pangunawa. And, yun po yung kailangan pag-aralan kasi you also have to be sensitive sa bawat pinagdadaanan, sa bawat na hinaing, sa bawat na pagsubok ng bawat tao na ating nakakasalamuhan. So, ang very challenging is yung pakikisama. Pero, eto, eventually, basta kung nasa puso mo, malalaman mo kung ano yung mga, ako, I always say, ang formula ko lang po, Kuya Gaspar, sa ating mga viewers, no, just be kind. You can never go wrong with kindness. Totoo po yung sinabi ng ating Panginoon. Cliché nga lang po, pero totoo yung nasa Biblia, pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Kasi when you show kindness, kahit binabato ka nila, eventually, hindi po ako naniniwalang may pusong bato. Magme-melt po, lalambot ang puso nila. Kasi kahit anong ginagawa nila, pinapakitaan mo pa rin na mabuti. So, sa kayo po ay dati private individual naman. Pagkatapos ganito ang asawa niyo po nabutihin na dating konsyal na si Giovanni Esplana at anak naman po yan ng dating barangay captain, Action na si Engineer Esplana. Malaki po bang influensya yung pong butilin na asawa na si dating konsyal Giovanni Esplana sa pagpasok nila o sa serbisyo publika at sa politika na rin? Actually, kung mapapansin niyo po, kaya lagi ko pa rin ginagamit Jubantin. Opo. Kasi I also want to give credit sa aking asawa dahil kahit ako po yung nakaupo, hindi siya nawala. Jubantin pa rin, dalawa pa rin ang nagtatrabaho po para sa Parañaque. Opo. Kasi lagi siyang nandyan. And I am humble enough to admit that I'm still new. Marami pa akong kakaining bigas. And nagpapasalamat po ako sa aking asawa na nandiyan to guide me. Full support. Kasi 18 years siyang konsyali. Tama po. Yung wisdom and knowledge din niya is walang makakapantay eh. Kahit sinong pinakamagaling na lawyer, na bagong lawyer, kahit top-notcher ka sa bar, exam, wala pa rin makakapantay sa or kaalaman ng true experience. Experience pa rin is still the greatest teacher. For me po. So, wala namang problema. So, kasi po, Mountain, nakakikita ng ating mga kababayan, maging sa District 1 at District 2, maging sa flag ceremony. Kaya di ba kayo present? Ang tanong, saan po ba kayo kumuhugot ng lahat? Hindi ko rin po alam. Kuya Gaspar. Parang gano'n. Hindi ko rin alam.
Pero kasi ako, excited ako umattend ng flag raising. Masaya po kayo. And excited din po akong bumaba kasi siguro po kasi when you love what you do, excited ka na pumasok, excited ka Willingness. makita, makilala, and isang fulfillment po kasi yung pag bababa ka, kaya excited akong bumaba, titignan ko ano naman ang problema sa lugar nyo. Tapos pag gagawa natin ng solusyon, hindi man ako makakagawa, pero I'll make sure na ako yung magiging tulay nila kung sinong pwedeng makakatulong sa kanila. The mayor, the congressman, kung sino man o kahit anong ahensya na makakatulong sa kanila, masarap po yung feeling na nakakatulong ka sa ibang tao. So kapag natapos yon, punta naman ako sa kabila, ano naman ang problema nyo? Isa-isahin po natin na solusyonan, bigyan ng solusyon yung inyong mga hinaing o concerns. So, lumalabas po na yung galing po mismo sa puso mo, yung pagsiservisyo sa ating mga mamamayan, na yung sabi nga po nila, habang nagsiserve po kayo, nagiging masaya po kayo doon. Yes, ewan ko po, masaya po akong tao Masayahin po akong tao and masaya naman po ako na marami akong nakikilala. Kasi ang sa akin po, every person, kahit saglit lang tayo mag-usap, marami po akong natututunan dun sa tao. That's how I look at things So kapag may nakakausap po ako, may namimit ako, sa totoo lang po, nag-register na sa akin. Kung ano man yung nakwento mo, na-experience mo, para sa susunod, alam ko na, ay, nakwento ni nanay na ganito yung alam ko na yung gagawin ko, kasi nakwento niya na kung ano yung pwede niyang gawin. So, natutuwa po ako na marami po ako natututunan. Ayan, so doon po sa ating mga kababayan, makikita po natin, kasi si Don Shelton talaga, makikita po natin, na yung pagsiservice niyo po sa bayan, galing po talaga sa puso. Kasi ang yung lingkod, paikot-ikot din. Ay, opo, lagi ko kayo nakikita. May lingkod bayan tayo na parang pilit lang ang paglilingkod. So, unlike po sa inyo, na talagang galing po talaga sa puso. Ayan. So, alam po natin kung sala ngayon po ay 2025 na, diba? Yes. Malapit na po yung midterm election. At kayo po ay muling sasaka. Opo. Kaya ilan po sa inyo kung ano pa po yung mga karagdagan yung gustong gawin dahil alam niyo naman na ang ating lungsod ay patuloy na lumalago, patuloy na gumaganda. Siyempre ang ating mga mamayan dapat kasama rin doon. Actually, isa sa mga bilang chairman ng health, talagang hindi po ako nangangako. Kasi yan din po ang turo sa akin ng Daddy Winnie at ng Juban na hindi wag tayong mangako. Kasi hindi natin alam kung ano yung magiging challenges na haharapin along the way na meron palang mga bagay na hindi pala pwede to kasi bawal pala ito, gano'n. So, ang ipapangako ko lang po sa ating mga kababayan ng buong Parañaque po is isusulong ko yung services ng ating sa health center lalo na, sa ating ospital, sa health centers, dapat bawat health center, hindi man agad-agad, kahit muna mag-start tayo, isa sa District 1, isa sa District 2, magkaroon ng services na meron na tayong diagnostic center. Aside from that, meron din tayong parang RITM. Isa na lang ang hub ng ating mga nakakagat, mga rabies, mga anti-rabies na vaccine. So, yung sa gamot naman po, ang gusto po natin is i-deliver yung gamot sa bawat bahay. Kasi yung Universal Healthcare Card ID, meron ng address doon. Ngayon, hindi po ako nangangako, pero isusulong ko sa tulong po at suporta ng ating magiging ang ating Kuya Edwin Olivares, yung kumbaga ba kukuha tayo ng partner, JNT, DHL, LBC, and then sa mga base sa records, huwag nang papuntahin yung mga senior, kasi senior mo sila Kung
i-deliver na lang natin. Siyempre, kukuha tayo ng permit sa DOH. Tama. So, depende pa rin po kay DOH. Pero isusulong natin, paglalaban natin, na i-deliver na lang, i-door-to-door na lang ang mga, ang mga gamot sa bahay nila. Marireceive na nila. May naririnig po kami naging magandang feedback sa pinangkalusugan, lalo na po sa ating sa hospital ng district. Napakaganda daw po yung yung hospital. Yung facilities po. Doon sa pag-asikaso sa ating mga may sakit na pumupunta. At doon po sa ibang mga center naman, ganun din po sa Ibrinaw, hindi maganda po ang kanilang approach din po sa mga pumupunta sa kanila. Pero sa ngayon po kasi medyo may kunti tayong nalalaman na kunti na may kunting kume tungkol po sa hospital hospital 1 or hospital na tila may kunting diferensya o may, sabi natin may kunting pagkukulang. So kung okay lang po sa inyo kapital po ay nasa community ulit, hindi ko po alam kung kulang ba ang budget ng hospital 1 kasi sinasabi po nila na bawat ginagamit o binibili. So may magagawa po ba kayo parang tungkol doon? Yung gamit po kasi, kung binibili, ako I would suggest that everything should be put into writing. Na bumababa po tayo doon at pagbaba natin doon, actually wala naman pong bili kasi meron tayong malasakit center doon. Yung malasakit center na yon, yung ibibil ka lang, tapos hindi naman po kailangan bayaran yun kasi ibibigay yun ipapasa yun sa desk natin sa malasakit center. Ang kailangan lang ni malasakit yung billing. Output daga mo. Kailangan mo. Pero yan ang kanila. Yung may mga gamot po kasi na hindi available sa ating OSPAR, which is syempre ang pinakamahirap po kasi talaga is yung gamot. And as much as we want to, kaya nga po 'di ba yung kanina, sino ba talaga yung nangangailangan? Kasi pag pinasok na natin sa AIP, biglaan po yung mga sakit eh. So yung mga gamot na kailangan, hindi yan na-procure. Or kulang. So ang hirap naman po mag-stock ng maraming gamot kasi po, tas wala namang may sakit na kailangan ng ganung gamot, masisira po yung gamot. So yun yung very challenging po sa ating OSPAR, dun po talaga ang maraming puntahan eh. Kasi po dun po tayo may CT scan, dun po tayo may kaya yung OSPAR 2, madalas din po nagre-refer sa OSPAR 1, dun po nagka-clog. So hindi po na kalamanan ng karamihan sa atin. Ang gamot po talaga, ang pinakamahirap na i-supply. Kasi, lalo na pati po vaccine, dahil pag nag-expire yan, sayang po ang pondo ng ating taong bayan. So, yun po yung pinag-aaralan natin ngayon. Kaya, based doon sa magiging data ng 2024, siyempre pa nag-budget ka for 2025, kakapasa pa lang natin ng AIP nung 2024 for 2025. So, based sa 2024, pagpapasa pa lang tayo ngayong year na to for 2026. So, based dun sa data na yon, dun po tayo mag-a-adjust kung ilan bang gamot ang Pero ito ay, hindi naman, tsaka hindi talaga mapaperfect na lahat yan meron at lahat hindi. Kasi nga po pag nasira, hindi naman ang problema. Marami na tayong experiences din na nung year na to, ito yung marami. Tapos yung next year, hindi na siya kailangan, ang dami po na-expire. So, yun po yung mga details na hindi alam ng ating karamihan. So, ibig sabihin po sa ating mga kababayan, yung pong nagiging sitwasyon din, at least under-studied na po yan after several years, na mapaplanta na po yan ng hospital. Lalong-lalo na sa kasalukuyan, magkakaroon po tayo ng additional hospital tungkol po doon sa mga bata at sa mga nanay, nagdadalang tao, yung mga buntis. So, palagay ko, tuluyan na pong resolve yung problema. Yes. Actually, just for the information din, Kuya Gaspar, nag-aano tayo ng isang company to supply. Para kung kailan lang kailangan,
pharmaceutical company, Mabilis mayon. kunwari, maglaan tayo sa AIP sabihin na natin ng ganitong klaseng budget. Sabihin na natin na 30, 40 million. For example lang po, no, na sa gamot. Yung sa pharmaceutical, hindi pa natin po-procure kung ano yung kailangan para hindi walang ma-expire. Yun po sana yung gagawin natin. In the works na po yun. But unfortunately, kailangan pa ng approval ng DOH. So, pinag-aaralan pa ni DOH kasi meron silang certain amount or price na nire-require ang bawat pharmaceutical company. For the pharmaceutical company, para magkaroon ng, kasi parang pautang yan Pero babayaran naman sila kung ano lang yung kasi may budget naman. Unfortunately, sa mga sa companies, medyo nadulugian sila sa side nila. Kasi syempre mag-release sila sa presyo ng wala silang kita, okay lang naman daw po na magkawang gawa sila. Kaya lang po, ang problema, syempre, yung pagbayad, kasi dadaanan pa maraming vouchers, so parang kang nagpapautang ng, syempre, walang interest, diba? So parang medyo malaking kawalan daw sa company nila. So we're still trying to think of other ways, pero it's on the talks na po, no, na pinag-uusapan ng ating local health. Ayun, so talaga napakaganda po pala doon po sa ating mga kababayan sa usapin ng hospitalization. Ngayon nga nakakatanong kung gagawin ang ating lokal na pamulaan sa atin po, sa panguna po ng ating butihing konsyala, Philip Plana. Ayan. So, alam po natin ang lungsod ng Parañaque ay tila sabihin po natin nakaahon na doon sa dating sitwasyon natin na dati nagkakautang po tayo. Sa atin. So, ngayon po ay nasa maganda na po talaga ang takbo ng ating aktividad. Kung okay lang po sa inyo, kasi inaalam natin na after 5 years ba, ano na po ba ang ating nasasalamin sa lungsod ng Parañaque? Ganun din po sa mga mamamayan nito. For overall, no, hindi lang po sa health. Kasi we also have to understand na antala po yung progreso din natin ng pandemic. Tama po. And marami po tayong backlog ng mga programa, proyekto ng ating Kuya Edwin at ng kuya ng ating mahal na Mayor Eric. So yung through their leadership po, no, ng mga programa ng city. Ngayon pa lang po tayo nung 2023 nagsisimulang yung tinatawag nating economic recovery. So ngayon pa lang po talaga na nakakapagbayad o nakakakolekta tayo kasi ngayon pa lang po naka-adjust yung ating mga kababayan. Mga negosyante din. Yes po, pati po ang mga negosyante. So ngayon po, dahil nga po sa mga backlog, nakikita natin ang City of Parañaque will be, aside po, kasi very progressive na tayo, diba? So, marami na ring investors na nagtitiwala sa atin. So, ang nakikita po natin ito is magkakaroon tayo ng maraming facilities, services pa pagdating sa health. Kasi, nakaka-adjust na tayo, nakaprograma naman na yan na yung ating magkakaroon tayo ng, mayroon tayong sariling polisiyo, pagdating sa edukasyon, madadagdagan yung ating mga estudyante, lalo na sa college, at kita nyo meron tayong mga additional buildings sa classroom na dati hirap umintindi yung mga estudyante. Pero ngayon, marami na po ang from private nagpa-public na. Kasi may allowance na, at the same time, maganda na yung quality ng ating education. Why? Kasi dati po, hirap umintindi yung mga estudyante dahil punong-puno. Sa dami po. Pero ngayon, mas dumagdag na yung mga teachers, mas nadagdagan yung mga classrooms, komportable na yung mga estudyante, mas naiintindihan na nila. So, mapa-education, health,
sports, lahat po yan. Facilities, yung economic growth natin, tuloy-tuloy po. So, nakikita ko, from number 6, aangat tayo. Feeling ko mga number 3. Hopefully. So, nabanggit po ng ating butihin na konsyala na talagang pagdating po dito sa lungsod ng Parañaque, lalo na sa usapin ng edukasyon, talagang napakaganda po ang nagiging outcome. Ganun din po sa usapin ng negosyo at sa mga servisyo, mga basic commodity sa ating mga 16 na barangay, talagang umaangat ng umaangat. Yeah. So, napakaganda po dahil nasama na tayo dun sa pang-anim. Sabi nga po sa buong Pilipinas, ang lungsod ng Parañaque ay pang-anim na. Top 6 po. Top 6 na. Kung ito lang po sa iyo, kung mayroon pa po ba kayong nakalimutan o gusto mag-gusto pa po kayong ilagdag? Yes po. Ulitin ko po, no, there's no perfect system. Iba-iba po ang pananaw at vision ng bawat tao from before and now. Kahit po kami ni Giovanni, yung management namin, iba. Kahit isang apelido, isa ang hangarin, meron pa rin naiiba. Na kasi po, lalo na babae ako, lalaki siya. So, ang importante po is there's always room for improvement. Improve. Okay lang may mabago, nag-i-improve for the better. And sana po, bilang inyong chairman ng Committee on Health, magpa-i-register, magpa-i-consulta tayo sa ating mga health center para po yung sa mga may nangangailangan ng gamot, masama po kayo, mapasama po kayo sa budget ng ating city para sa mga libreng gamot. So, sa akin pong pagtatapos, bakit may gusto po kayong batiin? Yes, shout out sa napaka-pogi kong asawa. Yon, ang nag-iisang Choco Martin ng Parañaque. Wala pong iba, syempre ang aking konsehal, inyong naging konsehal for 18 years, si Giovanni Esplana. And sa mga kasamahan ko rin po, maraming salamat po sa suporta. They're very supportive po sa health ang ating mga konsehal, lahat po ng konsehal, ang ating Vice Mayor Joanne, ang ating lahat po, ang ating mayor, very supportive po. Kaya, thank you very much. Hello, kapamilya, dito sa Parañaque. Happy 27th Cityhood anniversary sa ating lahat. We've come. Narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipilit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipilit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide, hosted by Gaspar Latam.